The Lord be with you. And also with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, Lord. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without weary. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And the widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.' For a long time, the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me.' The Lord said, 'Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?'" Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Salamat, Father Joy. Sa apat na ebanghelista, si Marco, si Lucas, si Mateo at si Juan, pwede nating masabing naiiba si Lucas. Because only Luke speaks much about healing, about the women, and about prayer. Pag gusto mo makahanap ng mga magagandang kwento tungkol sa dasal sa mga babae at sa healing, hanapin mo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. We would appreciate better the situation of today's gospel pag alamin po natin kung ano ba yung sitwasyon ng mga babae nung panahon ni Kristo. Alam na natin na mga babae, sorry na lang, second class citizen po kayo. Hindi po kayo binibilang sa korte. In short, wala po kayong legal personality. Pag nagkaroon ng mga aksidente o insidente, hindi ka hahanap ng babae bilang witnesses. Hindi yan tatanggapin ng korte. Bakit? Wala nga kayong legal personality. Pag ikaw ay may kaso, ang haharap sa korte, yung asawa mo o kaya yung anak mong lalaki. Huwag yung babae, hindi rin yan igagalang ng korte. Kaya para sa kanila sa panahong iyon, to be a widow with no children, nako, napaka-natinding trahedya yan. In short, you lose all your personality in the court. Bakit? Sinong haharap para sa iyo? Kung wala kang asawa, biyuda ka. Kung wala ka pang anak na lalaki, talagang wala ka. Kaya today, the Lord presents to us a widow who goes to court. Talagang hindi nga igagalang ng judge yun. Babaliwalain yun. Bakit? She has no right before that judge. And yet, today, we are told by Saint Luke about something else. That woman had great persistence. Ita-translate ko, makulit. Ayaw gumibap. Talagang hindi siya nanawa na pabalik-balik kumakatok sa pintuan ng judge asking to be heard. And in the end, kahit na totoo, wala siyang karapatan, wala siyang legal claim, the judge, binigay na yung kanyang hinihingi. Hindi dahil karapatan niya, hindi dahil siya may right siya, kundi dahil sa siya'y
marunong humingi. You know what the Lord is telling us today? Simple. If you do not know the word persistence, you probably have not as yet prayed. Kung hindi ka pa natutong mangulit, baka talagang hindi ka pa nagdarasal. Ang problema nga lang kasi sa atin marami ito, that kung wala kang prayer time, na talagang itinalaga mo, kahit ano mangyari, etong oras na to, para kay Lord to, malamang sa malamang, lilipas ang araw na hindi ka nakapagdasal. You have to insist on the moment when you say, eto, reserved to para kay Lord. Alam niyo kung bakit? Sa sitwasyon ng widong iyon, mga kapatid, ito sa hopeless situation. No legal claim, no legal right, no legal personality. Paano mo naman mapapalalunan ang kaso mo? But in that hopeless situation, sinabi niya, no, hindi ko papayagan that I will be hopeless. Maganda yung statement na ginawa ng isang speaker. Ang sinabi niya ay, There are no hopeless situations. There are only people who have grown hopeless about their situations. Pag ikaw'y tunay na nananampalataya sa Diyos, alam mo, hindi ka pababayaan. And there will be moments in our lives when we feel like the whole world is against us. Na para bagang walang pag-asa. Na para bagang ang sitwasyon ay hopeless na nga. Katulad lamang nito. Last 2 weeks ago, announce po kami na magkakaroon ng isang Life in the Spirit seminar. Nang imbita po kami ng tao sapagkat gusto naman namin na marami. Lalo-lalo na kasi, syempre babayad kami sa venue namin sa Meralco Theater. Ang mga darating na mga paring magpapakumpisal, syempre tatanggap ng stipends yun. Ang mga speakers namin, syempre bibigyan namin ang kanilang dapat tanggapin. Gagastos pa kami sa mga logistics at kung ano-ano. Abay, hindi pwede na bababa sa 200 ang darating. Kung pwede nga 1,000, mas maganda. 2 weeks ago, yung mga nagbayad para mag-attend ng seminar, napakarami. 2. Ang sabi na, magse-seminar tayo, mag-iimbita tayo ng 10 kaparian, mag-iimbita tayo ng 10 speakers, mag-a-arrange tayo ng logistics kung saan involved ang 50 katao. Ang pagsisilbihan, 2. Sabi namin, paano to, Lord? It's so easy to give up in a situation like that. And so I asked the group 2 weeks ago, persistent prayer. Mangulit na nga tayo kay Lord. Magdasal na kayo. Humingi na kayo na tayo'y pagbibigyan. Huwag kayong manawa na sa 2, we will be a hopeless case. Hindi. Padadala ni Lord ang mga taong dapat niyang ipadadala. Alam niyo po, ngayon mula rito, tatakbo ka agad kami para sa aming seminar. Bakit? Sapagkat ang dumating po ay hindi 100, 200, 300, 449 ang mga nakarating. Palakpakan natin ang Panginoon. Many times they say prayer is not asking God to change your situation. Many times prayer actually is asking God to change your attitude towards your situation. Huwag kang basta bumigay. Ang kaharap mo'y Diyos na makapangyarihan. Ang kaharap mo'y Diyos for whom nothing is impossible. Kaya masarap ulitin tungkol doon sa 2 palaka na nahulog sa isang balde ng gatas. Naalaala niyo yon? Maganda kasi ang poem. Babasahin ko na lang sa Ingles. 2 frogs fell into a deep cream bowl. One was wise and a cheery soul. The other one took a gloomy view of life and bade his friend a sad adieu. 2 bumagsak sa cream, balde. Ang sabi ng isa, walang pag-asa, hindi tayo makakalabas. Ang sabi ng isa, hindi, sitwasyon na hindi naman hopeless. Yung isa, dinesisyon na lang magpalubog at magpakamatay at pagbayaan ang sarili mapatay. Yung isa naman, I will do what I can. I will give all my strength until I will die. At least, nag-try ako.
Kaya habang yung isa ay nag-drown na lang, yung isa na may swim ng swim ng swim. Pero habang siya ay nagsiswim, something was changing. Yung cream, pakunti-kunting tumitigas at naging butter. Kasi ganun gumawa ng butter, yung cream. Babatihin mo yun hanggang sa tumigas, magiging butter. After some time sa kanyang kalalamoy, tumigas yung cream, naging butter, nakalabas siya. One who does not give up on the situation. My dear friends, brothers and sisters, sa totoo lang po, hindi kailangan ng Diyos ang ating dasal. Ang dasal ay para sa atin, hindi para sa Kanya. And even as we go to God every time, God will never change. But if you are deep in our prayer, we will change. Isang mama, inutusan ng kanyang master, itong batong ito, tulak mo. Alisin mo riyan. So sobrang palang laki ng bato. Everyday, nagtutulak yung mama. And after 3 months, umalik na doon sa master niya at sinabi, Master, the stone is not budging. Hindi umaalis dito. Sa sobrang laki nito, nothing is changing. Ang sabi ng master, hindi ko naman talaga pinaalis